So what's up mga tol, so ayan, crankshaft ng Ignis 160. So yan yung bubuhayin natin ngayon kasi magpapalit tayo ng crankshaft assembly. Bakit? Kasi nasira na yung connecting rod, so may nabibiling replacement. So mas maigi na pinalitan na natin ng crankshaft kasi para sure ball tayo. So yan, dito tayo mag assemble. So ito na yung ito yung transmission gear. So makikita nyo may washer kabilaan yan. So yung isa dyan medyo makapal yan, so may counter shaft. So medyo makapal yung washer dyan. So ganyan ang pagsalpak. So ito na yung natin, crankcase na sasalpakan. So ilagay natin yung shifting ram. So ako, pag ako nagbo, inalagay ko agad yung shifting drum para kanya-kanyang discard yan eh. So depende sa'yo kung anong unahin mo. So syempre yung transmission gear, yan yung transmission gear natin. So pag nagsalpak nyan, syempre sabay yung dalawa. So pag hindi nyo sinabay, hindi papasok, kaya laging sabay. So shifting fork naman, ayan na yung seating natin. Yung shifting fork natin, yung shafting nyan, may yan, yung sa may counter shaft is may spring kabilaan. So dito naman sa counterweight at saka crankshaft, dapat sabay din yung ipapasok yan. So yan, kailangan yan laging sabay. So ayan, nakalagay na sa mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-timing yung counter shaft natin, counterweight, kung paano maglagay ng gear para dito sa NS 160. So kung mag-overhaul kayo, papakita ko sa inyo mamaya yung timing. So nilagay na natin yung kunya ang dalawa. So yung timing paano? So makikita nyo may guhit yan. Nakita nyo may timing yan. So yan yung timing mark. So yan yung setting ng dowel. So kung hindi nyo makita yung timing mark, pwede. Kung wala kayong makitang timing mark na bura, so yan, inline kataas. Nakataas yung piston, so nakataas din to para nakataas din yung lagay ng kunya. So kung halimbawa ito di nyo makita, so mayroon kayong option yan. Kunya ito stopper, connecting rod nakataas, so ito nakataas din, magtatama yan. So pwede yan, pwede yung gawin yan pag nag-timing kayo ng counterweight. So next na tayo, dito na tayo sa clutch housing. So mamaya papakita ko sa inyo. So salpak na muna natin itong block bag yung sa clutch. So kailangan nyo ng pin dowel. So ito kasi napaka-importante nitong dowel na to para sa block. So kahit pa mahigpit na yan, kung walang dowel, so posibleng gumalaw yung block natin habang tumatakbo yung motor. Kaya napaka-importante. So syempre gasket. So salpakan natin to, piston natin, stock pa rin. So ito na nga, nilagay na natin yung block, cylinder head. So sa timing naman, so madali lang. So makikita nyo yan, letter T. So kasi wala pa yung magneto, so di pa natin nakakabit yung kabila. So hindi tayo makakatingin sa magneto kung naka-timing. So dito pwede. So makikita nyo to, letter T, tapos guhit na yon, yung contail na yon sa loob. So hindi masyadong kita. O yan, itatapat nyo yan. So tatlo yan saka itong kunya. So diretso yan, naka-top dead center yung piston natin yan. So pag nakita nyo na yan, so syempre dito rin. Yan yung pag-timing kung wala pa yung magneto. So simple lang. Pag nakuha nyo na yan, so okay na, pwede na kayo mag-timing pag na-top dead center nyo na tong natin, pinion gear. So yun, hanggang dito na lang yung ating video para dito sa NS 160. So and abangan nyo pa yung panibagong videos natin para sa ating channel. So yan, maraming salamat sa panonood.